Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. And for today's video, tara dahil summer na alam ko nag-iisip ka na mga pwede nating ibenta na pang dessert ngayong tag-init. Kaya naman dito, tuturuan ko kayo ng simple at talagang pasok sa budget na mango graham cake. At dahil nga isa to sa madaling gawin at talaga naman patok na pambenta ngayong summer, kaya naman gusto kong i-share sa inyo. So mag-start tayo. Meron tayo rito isang pack ng whip it paste ng Bakersfield. So hindi ko to ubusin lahat. Bale, 500 grams lang yung ating kakailanganin dito. So kinat ko lamang siya sa gilid para talagang masimot natin lahat at walang masayang. Ganun dapat para madiskarte talaga tayo, lalo na sa pagpili ng ating gagamitin. So dito, bakit tayo gumamit ng whip it? So may kita ninyo kung ano yung kagandahan. At itong tira na to, itatabi ko to dahil gagamitin ken sa ating cake. Then ibibit ko lamang po ito into number 3 speed ng aking hand mixer. Pwede po kayong gumamit ng stand mixer. So kailangan po wag kakalimutan na scrape natin yung gilid, yung gitna para po maiwasan yung meron tayong makikitang buo-buo na nagiging sanhe bakit tayo may lalalasahan na pait. So hindi kasi namimix ng tama. Then kapag lighten na, meron tayo ditong 370 ml na evaporated milk, wag nyo munang lalahatin. Nilagay ko yung kalahati, tapos mix ko lang, saka ako maglalagay ng 390 grams na all-purpose cream or 390 ml na all-purpose cream. So, any brand. So, ang gamit ko yung nasa Incan kasi mas mura yon. Chilled overnight to mga manay, yung ating all-purpose cream. Then, bit lang natin into high speed para ma-mix na ng maigi. Saka natin ibubuhos o ilalagay natin yung tira pa natin na evaporated milk. Then, mix lang natin ng maigi. So, gamit ang ating spatula, kailangan haluin po ulit natin para talagang ma-mix ng maayos at walang buo-buo na makikita. Then, high speed na yung ating hand mixer sa ating pagbit hanggang sa mag-double po yan at gumanda yung pagkaalsa ng ating cream. Then, once na okay na, gagamit tayo dito ng mango flavorade ng Bakersfield. So, maglalagay ako ng 2 takip o 1 1/2 teaspoon ng mango flavorade. Para naman achieve natin yung aroma ng mango graham na ating gagawin. Then, binit ko lamang to ng ilang minuto at makikita nyo, napakaganda na nung pagka-volume ng ating cream para sa ating gagawin na pang dessert. Kaya ako naglagay ng ating whip it kasi nakakatulong po ito para hindi kagad bumaksak yung ating cream at the same time, mas napaparami yung production na ating magagawa. So, mas dumadami yung cream natin. So, mas nakakatipid tayo. Bali, dito naka-ready na yung aking mangga na in-slice ko. Mas mainam gamitin nyo yung sobrang hinog mga manay. As in yung overripe na para talagang mas mura nyo rin mabibili at mas matamis. Then, yung ating graham crackers. Ayan. At yung ating mga tub na 500 ml tub. Ayan. Pwede kayong gumamit ng 750. So, 500 ml tub lang yung aking gagamitin para dito. So, pwede kayong gumamit ng mga tub na kung ano yung gusto ninyo. So, mag-start na tayo. Maglalagay ako ng 2 graham crackers sa pinakababa para siya yung magsasalo ng ating cream. Tapos, gumamit kayo ng mga cups, yung mga sukatan, para po mas tansya ninyo kung ilan yung nalalagay ninyo para pare-parehas ng laman. Then, maglalagay tayo ng layer by layer ng ating matamis na mangga. Tapos, papatungan ulit natin ng graham crackers. Then, lalagyan ulit natin ng cream. Kung gusto niyo ng strawberry flavor ng graham cake ninyo, pwede po yun. Palitan nyo lang ng strawberry yung ating mangga. Then, add tayo ng strawberry flavorade ng Bakersfield. Para yung aroma ng cream natin, talagang achieve na achieve ang sarap. Then, maglalagay tayo para sa panghuli ng slice mango. Ayan, oh. Siyempre, para mas maganda at mas malinamnam, ayan, meron tayo ditong caramel fudge it ng Bakersfield. So, mag-drizzle lang tayo sa ibabaw at kita nyo naman, oh. So, yun lang kagandahan kapag meron tayong hinalong whip it sa ating cream, mas stable yung ating cream. So, mas dumadami yung ating magagawa at mas mura talaga yung ating costing. So, ulit tayo sa isa pa para makita ninyo. So, dito sa aking recipe na to, mga manay, naku, magugulat kayo kung magkano lang yung puhunan natin dito at kung magkano nyo pwedeng ibenta. Then, ayan, maglalagay na tayo ng mangga ulit. Tapos, papatungan natin ng graham crackers.
Then, lalagyan ulit natin ng cream. So, kung gusto niyo ng ibang flavor, gaya ng Black Forest, so, pwede rin po yun. Lalagyan lang natin ng cocoa powder or meron din pong chocolate syrup ang Bakersfield. Then, magdi-drizzle na tayo ng ating caramel. So, ganun lang. Ngayon, kung gusto niyo naman meron ding caramel sa pinakagitna, ganito yung gagawin natin. Pagkalagay ng ating cream, maglalagay tayo ng ating mangga. Ganyan lang. Tapos, mag-drizzle tayo or maglagay tayo sa gitna ng ating caramel fudge it. Then, saka natin papatungan ng graham crackers. Pwede rin naman po ang chocolate fudge it na pang drizzle. So, nasa inyo. Pwede rin naman kayong gumawa rin ng ube. So, dahil mura nga yung mangga ngayon, mas magandang pagkakitaan natin. Basta tandaan niyo yung hinog na hinog para mas matamis. At yung ating panghuli, ang ating caramel fudge it. So, ayan, tapos na tayo mga manay. Kaya naman makakagawa kayo dito sa ating recipe ng 9 tubs na 500 ml. So, di ba, pwedeng-pwede na kayo kaagad kumita. At ang kagandahan dito sa ginawa natin, kahit wala kayong freezer, kahit sa chiller lang ay kaya niyang magstay ng ganito. Hindi siya kaagad malulusaw kasi meron tayong nilagay na whipped paste ng Bakersfield. So, ang kagandahan dito, napakaganda sa mata. Lalo na ngayon, di ba? Mahilig tayo sa dessert kapag mainit. At eto na nga, nakapagpalamig na kagad ako sa ating freezer, kaya naman titikman na natin yan. At sa ating mga viewers na nag-aabang kung magkano ba ang aking nagastos dito sa ating recipe na mango graham cake, eto po yung aking nagastos dito. Bali dito sa ating recipe, gumastos lamang po ako ng 518 pesos para sa lahat-lahat po ng aking nagamit, pati itong ating tub, kasama na po yan. So, sa 518 pesos, i-divide natin sa 9 na piraso. So, pumapatak po ang puhunan kada isang tub ay 57.50 pesos. O, diba? So, pwede nyo ibenta ng 75 kung gusto nyong makakuha ng mga resellers ninyo, or pwede naman 100 pesos. So, talagang pwedeng pagkakitaan. Kaya naman sa mga mommy na nanonood ngayon na naghahanap ng extra income at kung meron kayong ref sa bahay na hindi naman napapakinabangan at puro tubig lang ang laman, bakit hindi mo to subukan? So, ayan mga manay, muli ako ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana ito pong aking recipe na ibinahagi sa inyo ay makapagbigay ng dagdag kaalaman, lalo na sa mga nanay na gaya ko na naghahanap ng pagkakakitaan na maliit ang puhunan. So, ayan, magkita-kita po ulit tayo sa susunod dahil alam ko natatakam na kayo habang kumakain ako. Tara na po! Kain po tayo!